أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Pagpapatuloy natin ang paliwanag ng Aqida al-Wasitiyah na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na ito ay affirmation, itbat ng sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang yad o yadan, na patuloy na palagi nating inuulit-ulit paalala na ang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ating kaida o pamaraan o pundasyon natin sa pag-intindi ng asma wa sifat, na kung ano ang binanggit sa atin ng ating mga ulama. Hindi tayo lalabas na kung paano ito inintindi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba ridwanallahu alaihim. Unang-una, halimbawa si Imam Ahmad, isa sa pinakaunang mga imam, at marami pa mga sahaba, mga tabi'in, na sinabi nga ni Imam Ahmad rahim, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yatajawasu al-Quran wal hadith. Ito ang saying ni Imam Ahmad tungkol sa kaida ng sabab ng asma wa sifat. Sabi ni Imam Ahmad, wag nating i-describe o ilalarawan o ipakikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili, o kaya naman kung paano sa pinakilala ng kanyang rasul. La yatajawas, wag tayong lalampas. Wala tajawas al-Quran wal hadith, wag tayong lalampas sa Quran at sa hadith. Isa sa mga guro ni Imam al-Bukhari rahimahullah, sabi niya, si Nuaym ibn Hammad, Sheikh na Imam al-Bukhari rahimahullah, sabi rito, waman jahada ma wasafallahu bihi nafsahu kapara. Subhanallah. Sabi ng Imam o Sheikh na Imam al-Bukhari rahimahullah, kung sino man ang salungatin niya o bukod sa salungatin niya, ibig sabihin pagsikapan niya na labanan ang tamang pag-intindi kung ano nabanggit sa Quran, salungatin niya ang nabanggit sa Quran sa Sunnah, kung paano pinakilala ng Allah ang sa kanyang sarili, sa kanyang kitab, kapara. Katulad ng mga hindi maka-Muslim. Ganyan ang ginagawa. Pagkatapos sa sumunod na mga aimma, naunang aimma, pagkatapos, alam mo, nauna kay Imam Ahmad, si Imam Malik. Si Imam Malik, binigay din sa atin ang kaida. Nang tanongin si Imam Malik tungkol sa istawa alal ars, kung anong ibig sabihin ng istawa, ano ang kaypiya o paano ba ang istawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ars? Anong sagot ng Imam Malik? Al-istawa ma'lum. Ang istawa, ito ay understood ng lahat ng Arab at lahat ng Muslim. Lalong-lalo na yung mga tao na sumusunod sa Sunnah. Lalo na mga Arab. Ang propeta, ang mga sahaba, ang mga tabi'in at batabi'in at lahat ng ilang. Alam nila ang ibig sabihin ng istawa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa ibabaw ng kanyang ars. Kung ano nabanggit sa Quran, istawa alal ars. Kung anong ibig sabihin dito sa Arabic, hindi yung babaguhin mo, gagawin mo istawla, hindi. Nakalagay doon istawa, wag mo lalagdagan ng lam. Ang pagdadagdag ng lam, ito katulad ng ginagawa ng mga Yahud. Hitta, ginagawa na hittan. So ang mga Muslim, kung ano lamang ang nabanggit ng Quran, kahit isang letter o harakat, hindi natin pwedeng baguhin. Kung ano nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, doon tayo. So sabi ni Imam Malik, al-istawa ma'lum. Talagang alam natin kung nakasulat sa Quran, o nabanggit ng Propeta, yun ang ating pagkaintindi. Pagkatapos sabi niya, al-kayf majhul. Kung papaano ang kanyang istawa, unknown, majhul, hindi natin alam. Kasi hindi niya binanggit sa atin kung paano. So tumigil tayo dyan. Hindi natin pwedeng pasukan ang pagpapaliwanag o ang kaypiya kung paano, kung walang nabanggit sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ni Imam Malik, majhul. Pangatlong kaida na ibigay ni Imam Malik, so ang kaypiya, sabi niya, hindi natin alam, hindi nabanggit sa atin. Pangatlo, sabi niya, al-imanu bihi wajib. Ang paniwalaan na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na siya ay istawa alal ars, wajib. Wajib, kasi nabanggit niya sa kanyang Quran eh. Sabi niya, ar-Rahman alal ars istawa. So kaya ang mga Muslim, obligado, wajib sa mga Muslim na paniwalaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal ars. Hindi natin pwedeng baguhin niya sa pinaka hindi istawa ang ibig sabihin niya. Hindi natin pwedeng palitan.
Ngayon, pagkatapos, pang-apat, sabi ni Imam Malik, rahimahullah, sabi niya, as-su'alu anhu bid'ah. Ang tanungin, ang kaypiya, kung papaano nakaistawa ang Allah Tabarak wa Ta'ala, subhana sa kanyang ars, ito ay bid'ah. Bakit? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang beses niyang binabasa pa ulit-ulit yan. Ang mga sahaba, binabasa lang pa ulit-ulit yan. Ipinasa lang sa mga tabi'in, pinasa ng mga tabi'in sa atba' tabi'in, hanggang ang mga imam, hanggang sa mga panahon na yan, walang isa man sa mga sahaba na nagtanong, Ya Rasulallah, ano bang ibig sabihin ng salitang istawa? Paano bang istawa? So kaya sabi ni Imam Malik, rahimahullah, sabi niya, as-su'alu anhu bid'ah. Ang tanungin mo ang kaypiya kung paano, ito ay isang uri ng innovation. So yan ang kaida na binigay sa atin ng ating mga imam, ng mga ulama, na alhamdulillah, tinutulungan tayo ng tamang pag-unawa ng kung ano ba ang pag-intindi sa abab ng asma wa sifat. Kasi, ano ba, sabihin natin ngayon, anong ginagawa ng mga tao ngayon? Yung mga Muslim na mga hindi masyado nag-aaral ng akida o hindi nakatutok, nagpo-focus sa pag-intindi ng asma wa sifat, mayroong nagtatahrip, pinapalitan ang meaning. Kasi sabi nila, yad, kamay, wads, mukha. Hindi pwede yung gabi. Yan ay katulad ng nilikha. So kapag inalis mo yan sa Quran, pinalitan mo ng iba, ano tawag doon? Tahrip. Papalitan mo. So pinalitan mo yung aya. Pinalitan mo yung aya. Sabi doon, yad. Katulad dito, nabanggit sa babasahin natin, yadain, dalawang kamay. Pinapalitan nila ng kudra, pinapalitan nila yan ng ne'ma. So, hindi natin yan pwedeng palitan. Kung nabanggit yan, yad. Kapag pinalitan natin yan, pinalitan natin ng Quran. Yan ang unang kasalanan na ginawa natin. So yan ang ginagawa ng mga Muslim na hindi tumitingin sa paliwanag ng mga ulama at anong pag-intindi ng mga unang mga tao sa bab ng asma wa sifat. So bawal ang tahrif. Yan ang unang ginagawa. Pangalawa, ta'til. Kung ayaw man nilang palit, sabi na, pag pinalitan natin yung aya. So, huwag na natin yung hindi lang natin pinapaniwalaan. Nireject nila. So, hindi pwedeng i-reject ang aya. Kung nabanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit niya, istawa alal ars. Nabanggit doon, yad, wads. Nabanggit doon, sami, basir. Nabanggit doon, hindi natin pwedeng palitan. Hindi natin pwedeng i-reject. Hindi natin pwedeng i-reject. Yan ang ginagawa ng mga Muslim. Na mga hindi pumupunta sa paliwanag ng mga ulama at ginagamit, pinapasok nila ang kalang-isipan sa pag-intindi ng bab ng asma wa sifat. Ngayon naman, ang mga grupo ng mga Muslim na may kasama din, mga hindi mga Muslim, may kasama din mga Muslim, sila ay nahuhulog sa tinatawag nating sa tamtil at saka sa takip. Takip, yung sinabi nga ni Imam Malik, huwag ipaliwanag kung anong paliwanag sa Quran sa kasas. Titigil tayo kung saan tumigil. Kasi ang sobrang pagpapaliwanag, talagang mapupunta tayo sa tamtil, katulad ng mga Kristiyano o mga Musrikin na binibigyan na talaga ng katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mukha ng lika, katulad ng Allah. Kamay ng lika. Binibigyan nila kasi na sobrang explanation nila na walang, pumasok sila sa kaypiya na walang dalil. So, napunta sila sa pagpapaliwanag na Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng kanyang dilika. So kaya ano ang kaida na binigay sa atin ni Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa bidaya ng aklat, kung natatandaan ninyo. So sabi rito ng Imam rahimahullah, wa minal iman billah, isa sa ating paniniwala sa asma wa sifat, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz. Sabi niya na isa sa mga iman natin na ipakilala lamang natin siya, i-describe natin siya, ilarawan natin siya kung paano niya i-describe ang kanyang sarili sa kanyang kitab sa Quran. Huwag tayong kukuha ng paliwanag kung hindi galing sa Quran. Wa bima wasafa bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, at kung paano sa pinakilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sa kanyang sunna. So yun ang dalawang pagkukunan natin. So sa dalawa na yan, nagkaisa ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ano sa asma wa sifat? Anong tawag doon? Tawqifiyya. Tigil tayo kung saan tumigil ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titigil tayo sa Quran lamang at sa Sunnah, yan ating Pagkatapos binigay sa atin dito ng maliwanag
Sheikhul Islam rahimahullah, sabi niya, 4 ang nabanggit niya rito na kaida. 4 ang nabanggit niya na kaida. Sabi niya rito, min ghairi tahrif wala ta'til, min ghairi takyif wala tabdil. Sabi niya, min ghairi tahrif, huwag niyong papalitan. Kung nabanggit doon yad, huwag niyong papalitan ng kudra, huwag niyong papalitan ng ne'ma. Huwag niyong papalitan. Wala ta'til, huwag niyong i-reject, huwag niyong i-deny. Kung nabanggit yan, talaga nabanggit yan, ay yan, huwag niyong sasabihin, hindi ako maniniw. Hindi yan dapat tanggapin. Paniwalaan natin dahil salita yan ang Allah, ang Quran. Wala ta'til, huwag natin yung i-reject, huwag natin yung i-deny. Wa min ghairi takyid, at wag nating papasukan ang paliwanag kung papaano. Halimbawa, ayan, pupuntahan natin, magpapaliwanag na tayo, daliri, may daliri na, may mga koko, gano'n. Bawal sa atin. Hindi tayo pwede magpaliwanag. Walang paliwanag kung walang paliwanag. Halimbawa, asabi, merong hadith, merong mga dalil. Asabi, siya lang, yan ay isa sa mga dathiya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, wala tamtil. Sabi rito, wag na wag ninyong pupuntahan yung similarity o tamtil. At pagkatapos, lahat ng kaida na yan, nandun sa isang aya sa surah Ash-Shura, ang sabi doon, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Nireject lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang similarity. Kahit na nabanggit doon ang pangalan, pareho. Parehong yad. Pareho lang ang pangalan, pero magkaiba ang kanyang hakika, o ang kanyang katotohanan, o ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang yad, kamal. Adim, kamal, yaliku bijalalihi. Naangkop sa kanyang sarili. Ito ay dakila sa lahat. Ito ay kumpleto. At ito ay naangkop sa kanyang kadakilaan. Paano man ang nabanggit niyang sifat, ito ay sa kanya lamang nababagay. Hindi ito naangkop sa iba. At ito ay dahil sa kanyang kadakilaan. At ito ay kumpleto, walang anumang uri ng nakis. Pagkatapos sabi nga ron, laysa kamithlihi shay. Wala siyang similar. Kahit pareho ang pangalan, ang katotohanan ng mga sifat na yan, ito man ay sifat ad-dhatiyya o sifat al-fi'liyya, siya ay laysa kamithlihi shay, walam yakun lahu kufuwan ahad. Pagkatapos binigay sa atin ang itbat al-yadain lillahi ta'ala fil Quran al-Karim. Sabi nga rito, wa qawluhu, ito ang binibigay sa atin ng, kasi ang mga tao na ayaw basahin ng Aqidah al-Wasitiyya, ayaw pakinggan ang paliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at ng mga ulama ng sunnah na ginagamit lamang isipan, sabi nila, si Ibn Taymiyyah, si Ibn Utaymin, si Ibn Baz, sino pa mga follower nila, sila ay mujassama. Ano ibig sabihin ng mujassama? Binibigyan nila ng jisim ang Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan daw ng katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay maling paratang kasi tingnan din natin dito, magmula nung wa qawluhu, wa qala ta'ala, wa qala subhana. Hindi siya nagsasalita ng tungkol sa kanya. Sabi niya, ito ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wa qawluhu, in the saying of Allah, in His saying. Binigay niya ang unang isang ayat, sabi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Nasabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, tinutukoy dito si Iblis, la'anatullah alay. Sabi rito, ma mana'aka, ano ang naging sanhi? Ano ang nagbawal sa'yo? Antas juda lima khalaqtu biyaday. Na magsujud ka doon sa kay Adam alayhisalam na nilikha ko sa pamamagitan ng aking yaday, ng aking dalawang kamay. Ng aking dalawang kamay. So dito, affirm, ibig sabihin itbat, ang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na yan, sa aya na ito. Maliwanag talaga. Sabi nito una, sabi niya, lima khalaqtu biyaday. Nanilikha ko sa pamamagitan ng aking dalawang kamay. Ngayon, ang mga paliwanag dito, ibig sabihin, pagpapabawalang bisa ng mga butlan o batil na pangunawa ng mga tao ginagamit ang isipan sa bab ng asma wa sifat una. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marfu na hadith ni Ibn Abbas, Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sabi rito, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu khalaqallahu arba'ata asya biyadihi. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 4 na bagay sa pamagitan mismo ng kanyang kamay. Special itong 4 na ito. Sabi nito, una, al-ars, wal qalam, wa Adam alayhi salam,
wa jannatu adin. Apat ang nabanggit, ang ars ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalam, at si Prophet Adam alayhi salam, at ang Jannah na adin. So ang ano rito, anong ibig sabihin dito? Bakit dito? Sabi sa hadith, tummaka as bisairi al-kun pakana. At ang ibang mga nilika sa pagitan ng kun. Wa idha arada shay'an, sabi niya, kun fayakun. Nasabi lang Allah subhanahu. Yung ibang mga nilika, pero may mga special na nilika katulad ni Prophet Adam alayhi salam. Ito ay tinatawag nating syarapa o tasrif o karangalan na pinagkaloob sa mga nilika na yan. Kasi ito ang pagpapatunay na si Prophet Adam alayhi salam ay mas dakila doon sa dalawang nilika, sa anghel at saka sa jinn. Pinagsujud yung dalawang pinutusan silang magsujud, ang anghel at saka ang jinn. So ito ay tasrif o karangalan na pinagkaloob kay Prophet Adam. Sa pamagitan, ano yung karangalan? Nanilikaan niya si Prophet Adam sa pamamagitan ng sarili niyang kamay. Dalawa niyang kamay, yadain. Pangalawa, una, ito ay honor o karangalan na pinagkaloob kay Prophet Adam. Pangalawa, mismo sa hadith, binanggitan naman dito ng propeta, biyadihi. Ginamit dito ng propeta mismo kamay. Ang propeta ang nagpaliwanag. At ang mga Arab, hindi yung mga Iranian o mga ibang mga na hindi Arab o mga iba na nagpapaliwanag na mga Arab mismo, alam nila ang ibig sabihin ng salitang yan, lalo na mga ulama na Arab, mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in, 4 na imam at iba pa mga imam. Katulad na nabanggit ko sa inyo kung ano sinabi ni Imam Malik, ng Sheikh na Imam Al-Bukhari, Auza'i, Imam Ahmad at iba pang mga ulama ng Sunnah, hanggang sa mga sumusunod sa kanilang landas. Pangatlo, na rito na kapag pinalitan natin ang meaning dito na sabi, ano ang dahilan, ano ang nagbawal sa iyo na magsujud sa nilika ko sa pamagitan ng aking dalawang kamay? Magpapalitan natin ito ng kudra, papalitan natin yung kalaktu bi kudra. Anong nangyari dito? Inalis natin yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Pinalitan natin. Ito ay tahrif, katulad ng ginagawa ng mga Yahud. Ito ay gawain ng mga Yahud. O kaya sabihin natin, o sige, wag natin gamitin yung kudra. Gamitin natin ne'ma. Kahit anong igamitin natin dito, tinanggal natin yung yad. Tinanggal natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tahrif. Pang-apat, sa pamamagitan ng luga naman, pag intindi ng mga Arab, sabi rito, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ang tinutukoy dito ay dalawang kamay. Ito ay mutanna, idapa. Kung ilalagay natin dito ang kudra, bima khalaqtu bi kudratan o kudrayay. O sabi natin, dalawang power, dalawang kapangyarihan. Hindi pwede. Hindi tatanggapin ang luga, kudratan o dalawang kapangyarihan. So hindi naangkop dito sa siyak ng ayat. Sumunod, kung ilalagay natin dito ay ne'ma, siyempre, ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, dual, mutanna, di ba? Sabihin natin, ne'matan. Dalawang ne'ma. Ang ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami, hindi lang dalawa. So, ibig sabihin, sinisira na naman natin yung siyak ng ayat, kung ano ang nabanggit sa Lugatul Arabiya. Kaya yan ang ating kung ano lamang ang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag tayong papasok. Wag nating ipapasok ang ating ukol na kanser para palitan ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka mapunta pa tayo sa kupor. At sabi nga, nabanggit nga na Sheikh na Imam Al-Bukhari, kung sino man ang labanan pa niya o salungatin niya, maaari siya ay mapunta sa kupor. Katulad ng ginagawa, nakikipagtalo pa yung ibang mga Muslim sa mga papaliwanag na may dalil. Nakikipagtalo pa, pinaglalaban yung kalang isipan na nilalabanan nila yung aya ng Quran. Ayan ang Quran. Sumunod na aya sa wakalatil yahudu yadullahi maglulatun. Sabi rito ng mga Yahud na ang Allah subhanahu, ang kanyang yad ng Allah subhanahu, ang ginamit dito ay mufrad, ang kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala, maglula. Ang ibig sabihin sa maglula ay nakadena o nakagapos. Ibig sabihin dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mapagbigay. Bakit? So sila ay tinuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabulaanan yung kalang kasabihan, sabi, gullat aydihim,
walu'inu bima qalu. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalang kamay ang nakagapos. Ang tinutukoy dito, ang mga Yahud, sila ang bakil, sila ang madamot. At dahil sa salita na ito, ang mga Yahud talagang sila ay hanggang sa iyo malkiyama, silang taong pinakamadamot. Hindi sila marunong magbigay. Ginawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakabakil na tao. Pinakabakil na tao. Nabanggit dito sa mga. Kaya sila ay kinamumuhay ng Allah subhanahu. Isa sa kanilang masamang katangian na sila ay bakil. Walu'ino, at sila ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilaalis sa kanila ang mercy. Bima akalo, kung ano ang kanilang sinabi, sila ay sinumpa. Bal, sabi dito, confirmation ng Allah. Bal yadahu, ito na, mutan na naman ang ginamit dito. Yadahu mabsutatan. Ang kanyang dalawang kamay ay, ibig sabihin, open. Open siya sa pagbibigay. At ginamit dito, yadahu, ang alib dito ay mutan na, dalawang kamay, mabsutatan. Ginamit din dito ay mutan na, yun piko kay payasya. Talagang dito, kinonfirm ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang yad. Kung ano nabanggit niya dito sa kanyang, ito lamang ating paniniwalaan. Hindi tayo maniniwala sa iba na aalis tayo lalabas tayo sa nusus ng kitab at sa ng sunnah. Maaring maganda tayo magsalita, maganda tayo magpaliwanag, pero ang pinapaliwanag naman natin, walang dalil. At jahada, kinukontra pa natin o mukala pa tayo sa kalam o sa saying ng Allah tabaraka wa ta'ala. So dyan lang tayo, kahit na anong sabihin nila, dyan tayo, huwag tayong aalis. Huwag tayong gagaya sa mga Kristiyano at iba pang mga Musrikin, o mga Hudyo, o mga Muslim na sumusunod sa kanila, na napunta na sila sa tinatawag nating tahrif, ta'til, tamtil, at saka takyid. Yun ang ginawa nila. Nireject nila, pinalitan nila, nagpaliwanag sila ng sobra-sobra, at inahalin tulad na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga makhlukat o nilikha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more videos.